again. So, this is our fourth day ba? Kasi Thursday ngayon. So, ito na yung pang fourth day namin. So, sa lahat po ng bago lang naka-attend or sa lahat ng bago lang nag-avail, meron akong G Drive dyan, which is yung m.y.reviewers. Nandyan lahat, including the PPT, yung mga discussion namin. Yung drills is pinopost ko agad siya sa YouTube ko para at least hindi na kayo mahirapan mag-download nun kasi super malaki yung MB niya. So, even though nalalagay naman talaga siya sa G Drive, mas better sa YouTube na lang para isahang download nyo na lang din, tsaka para matulong tayo sa iba na walang pang review. Kahit yung drills lang, kasi hindi ko naman pinapost yung discussion ko talaga. Drills lang talaga. So, yun. Welcome everyone. So, before anything else, ang gagawin namin for today, pala rather, is yung drills natin kahapon supposedly kasi mahaba yung discussion namin kasi dalawang topic yung natapos namin kahapon. So ngayon gagawin natin is yung drills, and then after ng drills na to around 3:30 pagkatapos ng break is gagawa naman tayo ng discussion at the same time if makaya yung drills din nung i-discuss ko later. So yun, mag-proceed na tayo dito sa Social Worker Licensure Examination or SWELE drills. So number 1, ano muna tamang sagot? Yung operant conditioning. So madalian lang tayo ha kay baka kasi hindi natin matapos yung discussion agad-agad if like yung di-explain ko na kanina. So dito muna tayo sa ano yung sagot kanina? Operant conditioning. So yung social worker daw is palagi niyang pinupuri yung 15 years old na client for attending sa pag-attend niya ng counseling session on time. After several weeks or makalipas ang several na weeks, yung client daw is voluntary na siya uma-attend kapag may schedule sila kahit na hindi na siya nire-remind nung social worker. So, anong psychological principle ba daw ang best na makakapag-explain ng client's behavior? So, ang hinahanap natin dito is yung positive. Okay? So, dito tayo sa bakit hindi sagot si classical conditioning. Hindi sagot si classical conditioning kasi ang sa classical conditioning, base doon sa discussion namin kahapon is nandito yung mga condition, stimulus, basta tandaan nyo sa classical conditioning, nandyan yung stimulus at saka yung response. Okay? So, ito yung kay Ivan Pavlov. Siya yung gumawa ng classical conditioning. Okay? Ivan Pavlov, then yung famous na experiment niya is about doon sa aso. Okay? Ivan Pavlov, dog, conditioned or unconditioned stimulus or response. Yung cognitive restructuring naman is nandyan yan sa cognitive theory nila Jane Piaget. Okay? So, hindi siya yung ang nasa ano lang naman, ang focus natin is etong dalawa, which is yung conditioning. Hindi din siya self-actualization kasi yung self-actualization nasa moral development yan ni Lawrence Kohlberg. Hindi. Ni moral development, Abraham Maslow's hierarchy of needs. Okay? Ito yung sa pinakataas. Yan yung 5. Yan yung sa self-actualization. So, maling-mali siya. Itong Gilligan, hindi din siya sagot kasi ethics of care is kay Gilligan or kay Carol Gilligan. So, ang tamang sagot is si operant conditioning kasi si operant conditioning nasa sa kanya yung tinatawag nating reinforcement at saka yung punishment na may dalawang positive at saka negative. Okay? So, dito naman tayo sa number 2. So, sa number 2, ang tamang sagot ay classical conditioning. So, bakit classical conditioning? Yung bata daw is naging extremely anxious or natatakot siya or hindi siya mapakali kapag pumupunta sila sa isang hospital kasi nung last na visit niya, palagi niyang na-associate yung painful injection. Kasi siguro nung last na pupunta niya sa hospital is ini-injekan siya or tinuturukan siya ng kahit na anong injection. So, anong theory daw ang best na makakapag-explain ng ganitong response? Okay? So, since ang tinatanong niya dito is yung response, kanina,
is yung, di ba, kanina, ang kasalungat ng response is yung sa reinforcement, which is yung sa kay Ivan Pavlov, kay, excuse me, kay yung operant conditioning, kay B.F. Skinner. Etong classical conditioning na kay Ivan Pavlov, sabi ko nga sa inyo, yung aso, is, ito na yung sagot kasi tinatawag niya, according sa discussion natin, yung response at yung mga stimulus. Okay, yung mga reason kung bakit nagkakaganon yung behavior ng isang tao. Hindi siya humanistic kasi yung humanistic kasi ang minimi ng humanistic is yung pagiging tao ng isang tao. Yun ang sa human. Yung existential theory naman is yan yung existence. Yung parang pamumuhay ng isang tao. Yun, parang search for meaning, yun yung mga keyword niya. Yung cognitive development naman, mas maling-mali na yan siya. Kay Jane Piaget, yan. Hindi cognitive theory ang sagot. Especially, hindi naman ang sinasabi niya dito is yung sa mental capacity ng isang bata. Kasi ang sabi niya, response at yung na-anxious siya kapag may nakikita o na-associate niya yung hospital sa injection. Yung moral development naman, hindi din ni Lawrence Kohlberg kasi yung ibang-iba na yung moral development, like very, parang ito na yung pinakamalayong sagot. Okay, so dito tayo sa classical conditioning because it's about response and stimulus. So dito naman tayo sa, letter C. So, dito, anong statement daw ang pinaka-best na nagre-reflect sa primary assumption ng behavioral theory? So, pinag-uusapan pa rin natin dito is behavioral theory. So, kapag sinabi natin behavioral theory is yan yung naaapektuhan ng ugali natin, na nakakaapekto yung environment natin sa pag-uugali natin. Yun yung pinupunteriya ni behavioral theory. Okay? So, mali si letter A kasi sinabi niya, yung personality daw natin is nade-develop mainly kapag meron tayong unconscious conflicts, which is hindi naman. Okay? Kasi ang minimi niya dito sa unconscious conflict is yung sa cognitive. Yung hindi natin namamalayan na, ay, may problema pala akong ganun. Ito naman, sa human behavior is primarily influenced by inherited traits. Maling-mali na. Kasi when we say behavioral, hindi yan siya genetically na nakukuha or na i-inherit. And sabi dito na i-inherit daw yan na kaugalian ng isang tao. Maling-mali na. Okay? Kasi behavior is sa environment which is nasa labas. Etong letter D is people choices are guided mainly by their search for meaning. When we say search for meaning, existential theory na yan. Okay? So, malayo na talaga siya. Moral reasoning, dito pa lang sa moral reasoning, kahit hindi mo na basahin yung dito, ma-understand mo na ito yung moral development ni Lawrence Kohlberg, di ba? Kasi, dinagdagan niya pa ng identified stages. Yung kay moral development, kapag nakita niyo yung mga identified stages, either si moral development ni Lawrence Kohlberg or moral development or ethics feminist of care ni Gilligan. Sila lang naman kasi yung may mga stages. Okay? So, maling-mali na din talaga si moral reasoning. So, ang tamang sagot is si letter C kasi yung personality daw is natututunan natin kapag nakikipag-interact or nakikipaghalubilo tayo sa ating environment. Okay? So, dito naman tayo sa number 4. Sa number 4 naman, yung social worker daw is, wait lang, ano yung sagot mo na? Humanistic. Ang sagot dito, yung social worker daw is naniniwala siya na yung client have the capacity na mag-grow at gumawa ng mga positive choices sa buhay nila at ma-reach nila yung fullest potential kahit na dati is nag-fail na sila. Anong theory daw ang most support this belief? So, binahanap natin ulit yung positive na theory. So, di ba sabi ko sa inyo, ang pinaka-positive na theory lang is yung sa humanistic at saka existential. Pero somehow, impossible silang ma-reach. Okay? So, dito sa behavioral theory, hindi. Hindi yan about sa behavior kasi previously, yung sa number 3, pag environment, automatic behavior yan siya. Wala namang binanggit dito na environment, 'di ba? Yung cognitive naman all about mental.
mental theory or mga sa utak natin, iniisip natin, our thoughts. So, maling-mali na si cognitive. Kasi hindi naman. Kasi sinasabi niya dito, ang clue natin, grow, make positive choices, at saka ma-reach natin yung fullest potential. Hindi din si moral development kasi each stages from children to adult, iba-iba yung stages nila, di ba? And hindi din yun yung tinutukoy niya. Although, sinabi dito, baka sasabihin nyo na, hala, may clue na grow. So baka yun na yun, baka moral development kasi nagde-develop or nag-grow yung isang tao. Hindi ganon. Ang moral development ni Lawrence Kohlberg is hindi yun yung explanation niya. Okay? Hindi yan. Maturity ang explanation ni moral development. All about maturity. Classical conditioning naman mas malina. Kasi yung classical conditioning is, yan, diba? Concept yan ni behavioral theory kasama niya si operant conditioning. So, ito na yung pinakamali talaga. So, dito naman tayo sa number 5. Sa number 5, unconditional positive regard. Sa number 5, during counseling daw, yung social worker is accept a client experience or tinanggap niya yung client or yung experiences ng client ng walang judgment, genuine siya na nakikinig at saka dinedemonstrate na yung empathy or yung putting yourself into someone else's shoe throughout the helping process. So, anong concept daw ni Carl Roger ang mostly clearly demonstrated, bali positive na naman ang hinahanap natin dito. Hindi si congruence, kasi si congruence is genuineness. Even though, may word dito na genuinely listens, hindi lang naman ito yung hinahanap natin, di ba? Ang hinahanap natin is yung hindi niya ginajudge yung client, genuine siyang nakikinig sa client, at dinedemonstrate niya yung empathy. Kapag sinagot mo lang is congruence kasi sabi dito, genuineness. Hindi lang naman yung hinahanap natin. Although pwede siyang maging sagot, pero hindi lang yun yung hinahanap natin. Okay? Kaya medyo tricky yung sa number 5. Si cognitive restructuring naman, hindi siya yung sagot kasi hindi naman natin hinahanap dito kung nakakaapekto ba yung pag-iisip ng client yung sa thoughts niya or binabalik ba natin. When we say restructuring is inaayos natin. Wala naman siyang sinabing inaayos kasi ang focus natin dito, yung social worker is tinanggap niya yung client kahit sino pa siya. Okay? Dito naman sa positive reinforcement, mas mali na to. Kasi nasa operant conditioning to, di ba? So meaning conditioning. And wala namang positive reinforcement sa ni Carl Roger. Kung iisipin natin wala. Itong dalawa lang ang na kay Carl Roger. Itong letter B, walang-wala yan. Wala siya. Itong positive reinforcement nasa operant conditioning. Mas lalo na tong social contract kasi ang social contract is nasa stage 5 ni moral development ni Lawrence Kohlberg. Okay? So, mas wala si social contract. So, ang pagpipilian lang natin dito is si letter A at si letter C. So, since kulang ang congruence or yung genuineness lang, mas masasagot natin si unconditional positive regard kasi yan yung kahit ano or kahit sino pa yung client mo is matatanggap mo siya or pag-iisipan mo siya ng mabuti. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit 10 or 100 katao pa yung napatay niya, we don't have the right to judge them. Okay, yun yung unconditional, walang condition na positive regard sa isang tao. Yun yung ginagawa or yun yung ginawa ng social worker natin sa case. Okay? So I hope na understand nyo yung number 5. Dito naman tayo sa number 6. So yung number 6, yung client daw is sinabi niya sa social worker, nawalan ako ng trabaho pero naniniwala ako na yung experience na to can help me na ma-discover yung bago kong purpose sa life. Diba? Very positive. So, diba, dalawa lang naman ang positive doon sa theory na discuss ko sa inyo, which is yung humanistic at existential. So, yun lang yung pagpipilian natin. So, anong theory daw ang best na nakakapag-explain sa perspective ng client natin? Meaning, hinahanap natin dito yung positive.
Okay? Yung positive lang naman dito is etong dalawa. Sila lang yung pinaka-positive. Etong behavioral, hindi naman behavior ang hinahanap natin. Yung cognitive, hindi din cognitive ang hinahanap natin. Moral development, mas malayo. Okay? Baka sabihin nyo na, hala, baka sinasabi niya dito self-actualization. Mali. Hindi yun ang sagot. Walang sinabi na ganun, okay? So, wala yan si moral development. Hindi humanistic theory kasi ang minimi naman ng humanistic theory is yung pagiging tao ng isang tao. Okay? Humanistic instinct ng isang tao. Itong existential, yan yung pag-exist niya. Kumbaga, finding a purpose or meaning para mabuhay pa. Oh, 'di ba sabi niya dito, kahit na nawalan ako ng trabaho, okay lang 'yan kasi matutulungan niya naman akong maka-discover or baka ito na yung other way para ma-discover ko yung bago kong purpose in life. So very positivist, so existential siya. Okay, nasa existential siya na theory, hindi siya humanistic. So I hope if may nagkamali man dito na sinagot niya is humanistic, yun yung explanation kung bakit hindi si humanistic yung sagot. So, dito naman tayo sa number 7. So, number 7, letter B. Number 7, which of the following daw na situation ang pinaka-best na nag-illustrate ng cognitive restructuring? Ito na yung sinabi ko sa inyo. When we say cognitive, meaning mental, restructuring is yan yung inaayos mo or restructure mo yung pag-iisip ng isang tao. Yun ang meaning ng cognitive restructuring. Hindi si letter A ang sagot kasi sabi niya, yung client daw is naka-receive siya ng reward after attending parenting session. When we say reward, nasaan nga yan? Nasa punishment or reinforcement. Okay, bali operant conditioning yung nasa letter A. Hindi din si letter C kasi a child becomes afraid of dogs after being bitten once. When we say dogs, nasa classical conditioning. Classical conditioning na yan. Hindi dahil sa word na dog, pero yung bata daw kasi is naging takot na siya sa aso after niyang makagat ng isang beses. So, di ba, classical conditioning, yung sabi ko sa inyo, na yun yung response or yun yung naging reason kung bakit niya yun nararamdaman. Yun yung response. Then, dito naman tayo sa letter D, hindi si letter D ang sagot kasi sabi niya yung social worker daw is tinanggap niya yung client without judgment. Hindi naman yun yung tinatanong natin. Okay? So, napakalayo na ng letter D. Ito naman, hindi si letter E kasi yung client daw is ino-obey niya yung bata at yung mga rules para ma-avoid yung punishment which is nasa moral development ni Lawrence Kohlberg. So, dito tayo. Sabi ng letter B, yung client daw is replace, meaning gi-restructure dahil sa word na replace. Okay, yun yung clue natin dito. Ni-replace niya daw or pinalitan niya yung pag-iisip niya, sinabi niya na instead na sinabi niya na I always fail or lagi akong nagfe-fail, ang sinabi niya na lang is, I can improve or mag-i-improve ako if I keep on practicing, if I keep on doing this, or if I keep on studying. Okay? So, yun yung positive kasi yung cognitive restructure, yung inaayos natin yung mga iniisip natin sa utak natin. Yun yung cognitive restructuring. So, dito naman tayo sa letter. Cognitive distortion. So, bakit ba cognitive distortion ang sagot? Cognitive distortion is during assessment daw, yung client is repeatedly or palagi niyang sinasabi na walang may gusto sa akin. Kahit na marami siyang supportive na family members at mga kaibigan. Kaya yung social worker daw is na-identify niya yung statement na to as letter A. Hindi siya reinforcement pattern kasi hindi naman sinabi, walang reinforcement na nangyari. Walang nagsabi na pag ginawa mo to gagawin na, pag ginawa mo to is hindi kita, parang walang nagsabi na kapag ginawa mo to is mare-reinforce ka or magkakaroon ka ng punishment or mag-uulit-ulitin mo. Wala naman siyang sinabing ganon. Sinabi niya dito is palagi niyang sinasabi na walang may gusto sa akin. Self-actualization need, ay super layo na. Okay, kasi sa self-esteem pa lang, nandun na yon.
Okay? Siguro ma-understand ko pa kung nilagay niya dito self-esteem. Pero hindi kasi self-esteem. Kasi yung sa self-esteem, di ba, is yan yung kung nasa pyramid man yan, pang ilan siya, pang-apat ang self-esteem. Yung self-actualization, pang-lima. So, sobrang layo na and konti lang yung nakakaabot sa self-actualization, di ba? Etong letter D, hindi siya ang sagot kasi sabi niya universal ethical principle na nasa moral development ni Lawrence Kohlberg. Di ba, super layo, nasa stage 6 yan. Dito naman sa conditioned response, kung meron tayong tinatawag dito na reinforcement ni B.F. Skinner, meron naman tayo ditong tinatawag na conditioned response ni Ivan Pavlov. Ulit-ulit nating i-discuss yan hanggang sa matandaan nyo. So, dito tayo sa number 9. So, love and belongingness. So, according daw kay Maslow's hierarchy of needs, Abraham Maslow, pag may nakikita kayong ganyan, lagyan nyo na, kung pwede naman sulat-sulatan, Abraham Maslow's hierarchy of needs, anong need daw should be satisfied before an individual actively pursues esteem needs. Okay, so dyan, pwede kayong mag-draw ng ganyan. Kapag nakita nyo yung Abraham's hierarchy of needs, wala kasing drawing sa board exam. Pero pwedeng, kapag natatandaan nyo yung mga theory, example, natatandaan nyo yung Abraham hierarchy of needs, ganito yung gawin nyo. Ganyan, di ba? And then, isulat nyo na sa baba. For example, naalala nyo dito is physiological needs or yung sinasabi nating basic needs. And dito naman sa baba niya, nandyan yung safety needs. And then sa baba sa taas na naman niya is love and belongingness, 'di ba? And then nandito ang self-esteem. Ano ba yan? Mali yung spelling. Self-esteem, and then dito yung self-actualization. Okay? So, ang tanong dito is before daw makuha or ma-satisfy ng tao yung ito daw is nakukuha natin before ang esteem needs. So, asan ba dito ang esteem needs? Diba ito? So, asan muna ang kukunin natin before natin ito makuha? Itong esteem needs. Itong love and belongingness. Kasi yun yung nasa baba niya. Hindi naman pwede na yung sa taas. Okay? Kasi stages to, pataas yan siya. So, bago natin makuha ang self-esteem, dito muna tayo sa love and belongingness. Kaya si love and belongingness ang sagot. Okay? So, ang pagpipilian lang natin dito is etong self-actualization at si love and belongingness. Kasi ang universal ethics, wala yan sa Maslow's hierarchy of needs. Cognitive development, mas wala. Nasa cognitive theory yan. Personal responsibility, walang-wala yan sila sa Abraham Maslow's hierarchy of needs. So kapag alam yung wala to, itong CDE sa choices, iganyan nyo niya. Pwede namang sulatan yung questionnaire. So para hindi nyo na siya makita, tsaka sure na kayo sa answer nyo, lagay nyo dito. Sure ako dito kasi nandito yan sa stage number 4. Okay? Or kahit drawingan nyo pa, okay lang. Hindi naman sila magalit sa board exam if drawingan nyo yung mga test paper. So, dito naman tayo sa love. Dito tayo sa number 10, letter C. So, bakit si letter C ang sagot? Yung social worker daw is nag-designing a behavior modification. Nag-design daw siya ng behavior modification. When we say modification, iniiba natin yung ugali ng isang tao or changing program para sa mga bata sa residential care facility. So, anong intervention daw ba ang pinaka-accurate sa behavioral theory na naman? So, di ba, sabi ko sa inyo, behavioral theory. Sa behavioral theory, kapag sinasabi nating modification is parang, di ba, changing. So, ano yung gagawin natin? Ito. Hindi siya si letter A kasi sinabi niya dito, i-explore natin yung meaning of suffering. Ang hinahanap natin dito, positive. Okay? Kasi minomodify or chini-change natin yung ugali ng isang tao. Bali, hinahanap natin is positive. Etong letter A, negative siya. Hinahanap natin yung meaning or ina-explore natin yung meaning ng suffering.
Di ba hindi naman? Yung meaning ng life siguro, oo. Bali negative to. Hindi din siya si letter B kasi sina-challenge daw natin yung irrational belief through CBT. So saan ba ang CBT or yung cognitive behavioral therapy? Di ba nasa cognitive theory yan? Wala sa behavioral theory. So, hindi din siya si letter D kasi ini-encourage daw natin yung client na i-pursue yung self-actualization. Dito naman tayo sa self-actualization ni moral development ni Lawrence Kohlberg. So, X na din siya. Letter E is dinidiscuss daw natin yung universal ethical principle. Ay, hindi pala to self-actualization. Self-actualization, pasensya na. Baka malito na naman kayo. Self-actualization pala is, nasa, ngayon, hierarchy of needs. Hierarchy of needs ni Abraham Maslow. AB, yun pala yung na-discuss ko kanina. Natatandaan ko kasi si modern moral development. So, etong self-actualization is kay Abraham Maslow, hierarchy of needs sa stage number 5. Okay, huwag kayong malito. Letter E, didiscuss daw natin yung universal ethical principle which is nasa modern moral development ni Lawrence Kohlberg. So, maling-mali na din. Ito naman kasi, di ba, para maiba natin yung ugali ng isang tao, nagbibigay tayo ng token or reward for positive behavior. So, di ba, ang sagot dito sa token or yung reward is yung, di ba, yung sa operant conditioning. So, nasaan ba si operant conditioning? 'Di ba? Kasali siya sa dalawa siyang concept ng behavioral theory. Kung makikita niyo yung PPT natin, tanggalin ko muna 'to ha. Kung makikita niyo yung PPT natin na discuss natin kahapon, ang behavioral theory meron siyang dalawa. Unang-una yung classical, pangalawa is yung classical operant conditioning. So, imbis kahit na walang sinabi dito na baka kasi hindi nyo to isagot kasi sabi nyo hindi naman yan, nasa operant conditioning naman yan. So, mali, wala ang sagot. What if ito palang letter D is nilagay ko dito is letter E, nilagay ko none of the above. Pwede namang ganun yung ilagay ko sa board exam. Tapos, since wala kayong nakitang operant conditioning, kasi yun yung sa reward, di ba? Reward or punishment, sasabihin nyo na, baka none of the above. Kasi, walang operant conditioning. So, hindi tama yun kasi even though wala siyang specify na operant conditioning, yung operant conditioning kasi nasa behavioral theory. And ang tinutukoy natin is yung pag-modify or pagpapabago ng ugali ng isang bata. So, nandito na talaga ang sagot. So, ang sagot is si letter C. Okay? So, kahit ganun pa, kahit lagyan pa natin yung ng none of the above, sagot pa rin is si letter C. So, dito naman tayo sa number 11. So, yung social worker daw, freedom and choice. Yung social worker daw is sinabi niya sa client na although hindi mo kayang baguhin yung nangyari sa past mo, kaya mo namang mag-decide kung paano ka magre-respond sa nangyari sa iyo moving forward sa ngayon. So, anong concept daw ng existential theory ang pinaka-best na ini-illustrate natin? Positive pa rin ang hinahanap natin. Self-actualization, hindi kasi nasa hierarchy of needs, yan ni Abraham Maslow. Positive reinforcement, wala yan kasi nandyan yan sa operant conditioning. Okay? Wala naman tayong sinabing operant conditioning at hindi behavior ang pinag-uusapan natin dito. Etong cognitive distortion, mas mali kasi about cognitive na to. Cognitive theory. And walang cognitive. Ang hinahanap natin, existential theory. Good interpersonal relationship naman is nasa stages to ni moral development. Nasa stage 3, if I'm not mistaken. Oo ba? Kasi stage 1 is obedience and punishment. Stage 2, stage 2, individualism and exchange, and then stage 3, etong good interpersonal relationship. So, dapat as of now, na memorize nyo na siya. Hindi ko naman sinabi na need yung i-memorize, pero at least, kumbaga napapagsunod-sunod nyo na siya para hindi kayo malito sa board exam. Okay? So, ang sagot is si freedom in choice. Kasi sa lahat ng choices,
Since lahat tayo na XXX na yan, ang natira lang is si freedom and choice kasi ang sinasabi niya dito is to decide. Okay? Pag nagde-decide ka, you have the freedom to choose. So, ang sagot is si letter B. Okay? So, I hope wala tayong tanong dyan. So, dito naman tayo sa which of the following is the best example daw ng congruence. Diba sabi ko sa inyo, meaning ng congruence is genuineness na dinescribe ni Carl Roger. So, ang tamang sagot is si letter B. So, bakit si letter B ang tamang sagot? Hindi dahil mahaba siya, but because tanggalin natin, di ba, sabi ko sa inyo, sa drills natin, tinuturuan ko kayong mag-critical thinking. Hindi ko sa inyo ibibigay yung sagot basta-basta, ibibigay ko sa inyo yung sagot, pero iintindihin muna natin kung bakit hindi sagot yung mga hindi sagot. Para sa board exam, hindi kayo maghahanap ng tamang sagot, hahanapin nyo kung bakit ano yung pagkakaiba-ibahan nila para mas madali kayong makasagot or para mas maging sure kayo sa mga sagot nyo. So, hindi sagot sa letter A kasi yung social worker daw is ni-reward niya yung client sa pag-attend ng session regularly. Congruence ang pinag-uusapan natin by Carl Roger. And etong sinasabi niya na reward is nasa behavioral theory. Etong letter C is yung social worker daw is sina-challenge niya yung irrational belief. When we say irrational belief natin is yan yung sa existential theory, di ba? Eto naman, yung social workers daw is tinuturuan niya tayong mag-obey ng rules para maka-avoid ng punishment. Again, nasa behavioral theory pa rin yan. Hindi si letter E kasi yung social worker daw is tinutulungan natin na maka-discover yung client ng meaning of suffering mali. Okay, meaning of suffering, existential theory, maling-mali rin. So, letter A ang sagot kasi yung social workers daw is honestly expressing empathy. Kapag nakita niyo yung empathy while remaining genuine, empathy plus genuine during helping process, automatic genuineness na yan. Okay, so yun lang naman ang tinatanong niya at yun lang din yung nasa choices na malapit kay Carl Roger. The rest is ibang theory na sila applicable. So dito naman tayo sa number 13. So number 13 naman, anong statement ang pinaka-consistent sa cognitive theory? So i-circle nyo na ng paganyan ng cognitive theory meaning mental. Okay, so dito tayo, ang sagot is sa letter B. So, bakit hindi sagot si letter A? Hindi sagot si letter A kasi sabi niya, yung human behavior daw is nadidetermine solely. Dito pa lang sa word na solely, tanggal na si letter A kahit hindi nyo pa basahin yung eto. Pero para mas makasure kayo, basahin nyo na lang. Okay? Pero ang hinahanap natin kasi dito is positive. And kapag nakita nyo na hinahanap natin is positive, then bigla nyong nakita yung solely, never, parang yung mga absolute answer, automatic tanggal na yan sila. Kasi negative na to siya, yung sa letter A. And then, dito naman tayo sa letter C. Hindi sagot si letter C kasi sabi niya, yung personality daw natin is fixated. Meaning, yan na daw yung ugali natin at birth. Hindi naman. Kasi 'di ba maraming nakaka-impluwensya sa personality natin. May it be behavioral theory, yung environment natin, pwedeng kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo namuhay. So maraming reason kung bakit tayo nagkakaroon ng personalidad kasi yun yung meaning ng personality. Hindi lang siya fixated or hindi lang natin siya nakukuha or hindi tayo pinanganak. For example kasi ang minimin ng letter C, yung personality daw natin like mataray na yan siya pagkapanganak pa lang niya. Yun yung minimin niya. Or hindi na yan siya makausap nung kay bossy na talaga siya nung pinanganak siya. Pero hindi mo naman ma-identify yung personality ng isang bata, especially at birth, hanggang hindi pa siya lumaki kasi magmamatter pa rin kung paano siya lumaki. Okay? Yun yung kaya mali si letter C. Kasi negative din. Ang hinahanap natin, positive. Mali si letter D kasi sabi niya moral reasoning na de-develop daw siya through 6 stages. Tama naman. Tama yung sinabi niya. Kasi di ba sa moral reasoning is meron naman tayong tinatawag na 6 na stages, which is yung tatlong level na pre-conventional, conventional, at post-conventional. Then may tigda-dalawa sila, so bali 6 lahat. Pero hindi siya ang sagot kasi sabi niya
Moral reasoning. Nasa moral development, ang hinahanap natin cognitive. Kahit tama pa to, mali pa rin siya kasi hindi yun yung tinatanong. So bakit ka maghahanap ng sagot na hindi naman yun yung tinatanong? Okay? So ito na yung pinakamalayo talaga. Ito din, letter E, hindi siyang sagot. So sabi niya, personal growth occur only. Ito yung sinasabi ko, only, solely, never. Sila yung mga absolute answer. And walang absolute answer sa board exam. Okay? Pag nakita nyo yan, automatic, kung hinahanap nyo positive, tanggal na yan sila sa choices. Kahit hindi nyo pa basahin. But to make sure, basahin nyo na lang. So yung personal growth is nag-occur daw yan only after all needs are completely satisfied. Hindi naman. Kasi hindi naman natin masasabi na mag-grow ka, hindi ka mag-grow kung hindi mo completely masatisfied yung isang bagay. False to. Hindi yan. Fact yan. Hindi yan totoo. Okay? Hindi yan totoo na saying. So, dito tayo, ang tamang sagot is, yung emotion daw ng isang tao is na-i-impluensyahan by how they interpret situation. Kapag sinabi nating interpret, meaning nasa cognitive na yan, kung paano nila iniisip, kung paano nila na-feel, or paano nila ini-interpret yung sarili nila sa isang bagay or situation. Excuse me. So, dito naman tayo sa number 14. Sa number 14 is letter B. Letter B. So, sabi dito, yung client daw is sinabi niya, nag-fail na ako sa isang job interview. So, meaning, hindi na ako magiging successful. Yun yung mindset niya. So, anong response daw ng social worker ang pinaka-appropriate, positive ang hinahanap natin sa cognitive theory na yan? So, hinahanap natin positive ha. Sabi niya dito, sasabihin daw ng social worker sa kanya, tanggapin mo na lang yung situation kasi everything happens for a reason. Pwede naman. Pero parang sinasabi mo lang sa client mo na, tanggapin mo na lang yan kay wala na tayong magagawa. Ganyan talaga yan. Pwede ba yun? Although everything happens for a reason naman talaga, but then again, hindi yun yung kailangan ng client. Kasi ang tinatanong natin dito, cognitive theory, paano mo siya matutulungan na social worker na makapag-isip ng tama. And kapag sinabi mong tanggapin mo na lang yung situation, wala na, tinapos mo na. Hindi mo na siya hinahayaang mag-isip. Kasi parang sinabi mo na, ipasa walang bahala mo na lang yan, okay lang yan. Like, tapos na yung usapan dito. Okay? Kaya mali si letter A. Mali din si letter C kasi sabi niya, you should or kailangan makareceive ka ng reward every time na nag-a-apply ka sa trabaho. Tanga-tanga kang social worker kapag yan yung sinabi mo sa kanya. Hindi. Okay? Maling-mali. Dito pa lang sa word na reward is nasa nasa behavioral theory. Ang tinatanong natin dito, cognitive theory. Dito sa letter D, magfo-focus only sa unconscious feeling. Mag-focus ka lang sa kung anong hindi mo alam na nararamdaman mo. Yun yung sasabihin mo sa client mo. Di ba? Maling-mali. So, dito naman sa letter E, simply ignore those thoughts. Sasabihin, di ba sinabi sa'yo, pumunta siya yung client mo, like, nag-fail ako sa isang interview, so meaning hindi na ako magiging successful. Tapos sinabi mo sa kanya, ay, ignore mo na lang yung ganyang pag-iisip mo, ma'am. Okay ka lang, sige na, kanya-kanya na tayo. Parang ganun. Di ba very mali? Kahit basahin nyo ng paulit-ulit-ulit, mali talaga siya. Like, very negative. Ang hinahanap natin dito yung positive. Okay, so etong letter B, sinasabi mo sa kanya na, ma'am, i-examine natin kung ano yung mga conclusion na pwedeng makasupport sa evidence na sinasabi mo. Kasi sinabi mo na nag-fail ka sa isang job interview tapos hindi ka na magiging successful. Bakit hindi ka magiging successful? Like, ano yung mga reason? Sige nga ma'am, sabihin mo sa akin, bakit feeling mo, isang interview pa naman yun, so bakit mo naisip na hindi ka na magiging successful? Hindi ka na magta-try ng ibang interview ulit? Yun lang ba yung choice mo? Or wala ka na bang gana? Or ganito, ganyan. So yun, parang pinag-iisip mo siya. Kasi sabi mo, let's examine. Tingnan natin yung mga rason kung bakit mo yan naiisip. O, di ba? So yun lang. Yun yung sa cognitive. Siya lang yung pinakatama talaga. So, dito naman tayo sa
number 15. Sa number 15 naman, ang tamang sagot is si letter B. Bakit si letter B ang tamang sagot? Saan daw sa following na to is yung limitation ng humanistic theory. So, di ba sabi ko sa inyo, may strength at limitation. Yung sa strength, yan yung positive or yung mga pros ng isang bagay, ng isang theory. Yung limitation, yan yung mga hindrance. Yung hindrance, yung gap, meaning, yan yung negative or consequences ng isang theory. So, limitation meaning hinahanap natin is negative. Okay? Sabi niya dito, it ignores observable behavior. When we say observable behavior, nasa behavioral theory yan. Hinahanap natin humanistic theory. Hindi siya, letter C, kasi sabi niya, it focus only sa punishment at reward. Behavioral theory again. Di ba, mali na din. Kasi punishment and reward, hinahanap natin humanistic. Mali si letter B kasi sabi niya, it cannot be applied in counseling. Like, okay ka lang? Hinahanap natin is humanistic. Hindi daw siya ma-apply sa counseling. Bakit hindi? So, mali siya. Dito naman tayo sa, it rejects the importance of client strength. Yun ba? Di ba hindi naman? So, dito tayo sa letter B. Bakit si letter B ang sagot? Sabi niya kasi, ina-assume daw na yung lahat ng tao has equal opportunities to achieve growth. Yun yung limitation talaga ng humanistic. Kasi diba sabi ko sa inyo, yung nasa PPT, very idealistic ang humanistic theory. Na kapag tao ka is may inherent dignity ka, dapat nirerespeto ka, dapat makuha mo lahat ng gusto mo kasi deserve mo naman lahat. Yun yung pinaglalaban ng humanistic theory. And hindi niya na-address, hindi niya na-address ng maayos yung equal opportunities para sa lahat. Kasi whether we like it or not, meron talagang mahirap at merong mayaman. Okay? Hindi lahat ng gugustuhin natin is makukuha natin. So, life is unfair, yeah. So, wala na tayong magagawa doon. Pero si humanistic kasi, sinasabi niya na kahit sino ka, kahit ano ka, deserve mo to, ganito, ganyan. Hindi niya, inassume niya agad na deserve natin ang lahat ng opportunities. Deserve natin ganito, deserve natin tong makuha, deserve natin tong lahat, ganito, ganyan. Hindi naman, which is hindi naman talaga. Okay? Meron pa ring limitation yan kasi wala tayong equal opportunities. Hindi tayo pare-parehas. Yung sinasabi nila na kung yung iba is nakasakay sa yate, yung iba nakasakay sa bangka. Okay? So magkaiba yun ng situation. So yun yung limitation ng humanistic theory. So, dito naman tayo sa number 16. Sa number 16, ang answer is letter C kasi yung social worker daw is inexplain niya yung that inexplain niya na yung client should not be judged. Di daw dapat i-judge yung client solely by their behavior kasi yung behavior daw is na-influensyahan ng maraming underlying factors. So, anong statement daw ang best na nakakasuporta sa perspective na to? Meaning, hinahanap natin is positive. Hindi siya si letter A kasi sinabi niya personality is determined entirely by genetic. Very absolute. Okay? Para tong sinabi mo na yung personality natin talaga is nasa genes talaga yan. Kung mamamatay tao yung parents mo, pag panganak mo, makukuha mo yung genes ng papa mo, mamamatay tao ka rin. Yun yung meaning ng letter A. Kasi sabi niya entirely by genetics. So wala kang pake kung maganda yung kinalakyan mo, kung murderer yung papa mo, murderer ka talaga kasi nasa genes nyo na yan. Diba? Napaka-negative ng letter A. Then dito naman sa letter B, dito Dito naman sa letter B is yung yung observable behavior daw is the only concern of the social worker. Oh, baka hindi nyo naman nakita ang only na yan, very absolute. So, yung behavioral, observable behavior, kung ano lang daw yung na-observe natin na behavior or ugali ng isang tao, yun lang daw yung concern natin mga social worker. Diba? Maling-mali. Negative.
Eto naman, si letter D, hindi siya ang sagot kasi sabi dito, yung client daw should always be held responsible or yung client daw is kailangan responsible daw talaga siya sa lahat ng ginagawa niya without considering their environment. Parang sinasabi mo na, ay masama ka talagang tao te. Kahit na lumaki siya sa mga maraming mga basagulero, maraming nagsusuntukan, nagpapatayan, ganyan, tapos sisisihin mo siya. Sasabihin mo na, ay dapat umalis ka. Uli dapat hindi ka na tumitira sa bahay nyo, dapat naglayas ka, dapat ganito yung ginawa mo, ganito, ganyan. Sinisisi mo pa, para kang nagbi-victim blaming. Yun yung sa letter D. Okay? Na hindi mo kinonsider na baka hindi talaga maganda yung kinalakhan niya or baka pariwara din talaga yung mga parents niya kaya siya nagkakaganon kasi yun yung sinasabi natin na social learning theory. Nagmamatter yung environment natin kung minsan kung paano tayo shinape ng environment natin, ganun din yung magiging ugali natin. Pero hindi naman lahat, minsan lang. Mali din si letter E kasi sinabi yung behavior cannot be changed once it has developed. So, napaka-absolute din na sinabi niya na kapag yung behavior daw is hindi na siya mababago kapag nag-develop na siya. So, example, magde-develop yung behavior mo na parang 10 years old ka pa lang, ay wala nang pag-asang magbago yan. Hindi na yan magbabago. Kung mamamatay tao siya hanggang buhay, mamamatay tao pa rin talaga siya. Yun yung sa letter E. Di ba? Super negative. Lahat negative talaga to. Negative din yan. So, eto lang yung positive sa kanila, which is positive ang hinahanap natin. Sabi dito, ina-understand daw natin yung mga factors na nakaka-impluensya sa personality, helps social worker or natutulungan niya tayong social worker para makaplano tayo or makagawa tayo ng mga nababagay na intervention sa isang tao. Okay? Kasi hindi pwede nagagawan mo siya ng intervention na hindi appropriate or inappropriate sa situation niya. Kaya nga, everyone is unique. We have what we call that individualization kasi hindi pwede na yung plano mo sa isa is maging plano mo din sa isang client. Okay, so dito naman tayo sa number 7, stage 1. According daw kay Lawrence Kohlberg, sabi ko sa inyo pag may nakikita kayong ganyan, automatic ilagay nyo na yung pangalan nila para nare-remind kayo ng paulit-ulit or orange man ni noon. Lawrence Kohlberg, moral development theory, yung bata daw is nag-refuse siya na mag-cheat kasi natatakot siya na malaman ng teacher niya tsaka mapanish siya kapag nahuli siya. So, anong stage daw ng moral development? Yung child functioning ng isang bata na yan. Hindi sagot si letter B kasi 'di ba ang individualization versus exchange is yan yung tinatawag nating kapag binigyan mo ko, bibigyan din kita. So parang centered, selfish. Okay? Parang selfish siya. Kasi give and take yung sa kanya. If I will give you this ice cream, dapat bigyan mo din ako ng halo-halo next time. Or if papahiramin kita, dapat pahiramin mo din ako next time. Parang makikipag-exchange siya. Stage 3 naman, good interpersonal relationship. Napakalayo na niya. Kasi etong stage 3 at stage 4 is nasa conventional na part na. Hindi na siya bata. Adolescent na to, na pag-iisip. So tanggal, X na yan, yung dalawa. Mas lalo si stage number 5 kasi adult na yan. Okay? So, pagpipilian lang natin dito is si letter A at si letter B. So, hindi eto kasi exchange yan, diba? Eto, since ang clue niya dito is punish, mayroon din tayong punishment dito, pwede niyong isagot, pwede ganun yung reasoning niyo. Pero dapat intindihin niyo pa rin kung bakit yun yung sagot. Okay, obedience and punishment kasi masunurin siya. Nagre-refuse daw siyang mag-cheat kasi natatakot siya na baka mapunish siya or mapagalitan siya ng teacher niya. Dito naman tayo sa number 18. Sa number 18 naman po is yung volunteer participates. Yung volunteer daw is na-participate siya sa isang community cleanup kasi gusto niyang she wants her neighbor or gusto niyang yung mga kapitbahay daw nila is makita daw siyang responsable at caring na person. Wow! Base sa theory ni Lawrence Kohlberg, yung behavior daw nito is most consistent sa, ang sagot? Ito.
Letter, letter C. Bakit hindi si letter A? Kasi dito, wala naman siya sinabing punishment or obedience. Okay? Wala namang nagsabi sa kanya na, ay, maglinis ka. Ay, kung hindi ka maglilinis, ipapunish kita. Wala naman. Kasi eto, sabi dito, from the word itself, volunteer. Okay? Volunteer, meaning hindi na din to bata. Kasi wala namang masyadong bata na nagvo-volunteer unless may ibigay ka sa kanila, uy, kapag gagawin mo to na, bibigyan kita ng papairamin kita ng cellphone ko pag nilinisan mo to. Yun yung sa stage number 2. Individualization. Sasabihin ng bata na, hala, oo, lilinisan ko to na. After that, napairamin mo ko, 1 hour na akin lang yung phone mo. Yun yung sa stage number 2. Stage number 4 naman, law and order. Wala namang sinabing dito na kapag hindi mo yan nilinisan, makukulong ka. Wala, kasi volunteer, di ba? Ulit-ulit tayo. So dito, stage number 6, X ka na. Ang pagpipilian lang natin dito is etong dalawa. Okay? Kasi universal ethical principle is dapat may isip niya na kapag hindi ko to nilinisan is yung kalikasan natin is masisira, tapos yung kalikasan is iiyak, tapos guguho ang mundo. Okay. So yun yung reason kung bakit si letter C ang sagot. Kasi good interpersonal relationship. Bro, pakitang tao. Naglilinisan ko to kasi para makita nila na mabuti akong tao at responsable. X. Last tick. So dito tayo sa number 19. Sa number 19, yung citizen daw is pina-follow niya yung traffic regulation kahit late na ng gabi, kahit na wala ding nakakakita sa kanya ng mga police officer, kasi naniniwala siya na kapag yung batas is naniniwala siya na yung batas daw is tumutulong daw yan para ma-maintain natin yung peace and order. So, sa stages ni Kohlberg, saan siya naka-illustrate? So, X na to kasi individualization exchange. Paulit-ulit yung discussion ko dyan. Hindi ko na discuss. Etong good interpersonal, wala rin. Okay? Good interpersonal, pakitang tao, plastic. Okay? Bida-bida. Dito sa, letter C, ang answer dyan, di ba? Tama ako, hindi ko pa nakikita. Letter D, hindi siya ang sagot kasi social contract. Wala naman sinabi ditong contract. Okay? Sabi dito batas. Police officer, traffic regulation. Regulation. Kahit yung word na regulation at laws, automatic na yan, law and order. Pati nga dito, ayun, peace and order. Diba? Ang dami nating clue. X na din to kasi universal ethical principle, wala. Yan. So, answer is C, stage number 4, which is law and order. Dito naman, number 5. Dito naman sa number 20 is, yung social worker daw is nag-advocate siya sa changing local ordinance. Kumbaga, pagbabago, like yung ordinance natin, baguhin natin kasi nakaka-discriminate daw yun against person sa mga taong nakaka-experience ng homelessness. So, she believes na yung batas daw should protect human rights and maybe change when they become unjust. Okay? According kay Lawrence Kohlberg, ito daw is nagre-reflect sa X na to. Kasi masyadong hindi na yan ang sagotage. And then X na din to kasi universal ethical principle. Hindi sagot si number, even though may sinabi dito na batas. Okay? Hindi siya ang sagot kasi may nadagdag na human rights. Okay? Kapag yung batas, peace and order, hindi mo lang sinusunod yung batas kasi batas siya. Sinusunod mo siya kasi may included na karapatan ng tao, para sa ikabubuti ng lahat. Automatic na yan, pupunta tayo dito sa stage number 5, which is yung social contract. Okay? Na kapag hindi na just or unjust na yung batas, ito yung unjust, sa isang tao or isang individual or isang group or isang community, pwede siyang baguhin. Okay? Pwede tayong mag-advocate na baguhin natin yun. Example is yung mga nag-arally. Okay? So yun yung parang for them, since batas yan, pero kung yung batas na yan is hindi na siya applicable sa modernization or sa community natin ngayon or sa generation ngayon, pwede na siyang baguhin kapag nakaka-oppress na siya. Okay? Yun yung stage 5. Okay? So, naniniwala pa rin siya sa batas, pero
naniniwala siya na pwedeng baguhin yung batas. Yun yung pinagkaiba nila dito sa law and order. Okay? Ito kasing law and order, pag batas-batas, etong social contract, okay, batas yan, pero kung hindi na yan applicable ngayon, pwede na siyang baguhin. So, yan. Yan lang naman ang pagkakaiba nila. So, dito naman tayo sa number 24. 24? 21. So, dito is care and relationship. So, dito tayo. Yung woman daw is nag-refuse siya na mag-report sa kanyang employer for violating labor laws. Hindi niya na-report yung boss niya na naka-violate ng labor laws kasi naniniwala siya na kapag na-maintain daw niya yung relationship niya is mas mabuti daw na ma-maintain niya yung relationship niya sa boss niya than insisting on rules. Okay? So, according kay Gilligan or kay Carol Gilligan, Ethics of Care, anong principle daw ang most na nakaka-impluwensya dito? Justice, hustisya? Wala naman siya sinabing hustisya. Sabi pa nga niya, ayokong i-report yung boss ko kay mas okay na friends kami kesa naman sa maggalit-galitan ako dito. So, hindi ko siya isusumbong. Kahit na overtime na ako, kahit na hindi na niya ako pinapalive, kahit lahat na lang ng trabaho niya sa akin inaasa, okay lang. Okay? Yun yung example na sa ano ba yan? Nandito sa case natin. Dito naman, positive reinforcement, mali. Sa conditioning na yan. Ito, cognitive restructuring, cognitive self-actualization is yan yung nasa Abraham hierarchy of needs. Okay? So, ang tamang sagot lang dito is yung care and relationship. Kasi nandun yan sa PPT natin. Yung meaning ng care is yung pakialam mo at saka yung relationship mo sa ibang tao. Mas importante yun compare sa lahat. Yun yung nasa case kasi natin. Okay? Mas pinapahalagahan niya yung relationship at yung mas pinapahalaga niya yung relationship nila kesa doon sa nararamdaman niya or ginagawa sa kanya. So, dito naman tayo sa number 22. Number 22 is goodness. So, dito naman is yung caregiver daw is na-neglect na niya yung sarili niyang health kasi masyado siyang devoted sa pag-aalaga ng bedridden. Pag nakita niyo yung bedridden niya, yung hindi makaalis sa higaan, kumbaga ikaw na yung nag-aalaga. So bedridden daw yung mama niya. So nakakaligtaan or hindi na niya masyadong naalagaan yung sarili niya kasi mas inuuna niyang alagaan yung mama niyang bedridden. So according kay Gilligan, yung behavior na daw to is most consistent sa anong level ng ethics of care. So, dito, pinag-uusapan na natin is yung level. Di ba may tinatawag tayong level 1, and then level 2, level 3 ni Gilligan. So, ito yung sa level 1. Level 1 is etong orientation to individual survival. Yan yung sa basic needs. Okay? Basic needs. Kaya natin ginagawa yung isang bagay para sa basic needs natin, like yung mga pangangailangan natin. Level 2 naman is etong goodness as self-sacrifice. Level 3, etong morality of non-violence. Etong social contract, wala yan kasi nasa moral development ni Lawrence Kohlberg. Okay, so mali na yung letter D at letter E. So dito lang tayo pipili sa tatlong to. Hindi siya orientation to individual survival kasi hindi naman sinabi na about survival to. Even though yung bedridden na mother is yung case, hindi naman. Kasi ang sinasabi dito is yung caregiver is nakakaligtaan niya yung sarili niya kasi mas ginububulan niya ng time yung mama niya. So, hindi din siya morality of non-violence kasi 'di ba ang morality of non-violence is yan yung aalagaan mo yung isang tao. If ikaw na worker, aalagaan mo yung client mo at the same time hindi mo papabayaan yung sarili mo. Okay? Parang balance. So, eto naman walang nabanggit na balance dito kasi naagrabyado yung caregiver and then yung mother naman hindi ko naman sinabi na siya yung
nakaka-agrabyado, pero parang gano'n na nga. Okay? So, goodness as self-sacrifice. Ito yung sinasabi natin, sinasakripisyo natin yung sarili nating kaligayahan, sinasakripisyo natin yung sarili nating buhay para sa ibang tao. And maybe parang nakikita natin yung as mabuti or nagiging mabuti tayong anak, nagiging mabuti tayong asawa, nanay or father or mother, basta. Pero hindi natin may pagkakaila na self-sacrifice na yan. Sinasakripisyo natin yung sarili natin para sa ibang tao. Yun yung meaning ng letter B. And yun yung nasa case natin. So I hope understandable siya. Dito naman tayo sa number 23. So number 23 is ito, morality of non-violence. So yung social worker daw is ini-ensure niya na while nakaka-provide siya ng intensive support sa mga client, she also sets professional boundaries. Umaga nagsiset pa rin siya ng professional boundaries niya at pinapractice niya pa rin yung self-care para ma-prevent yung burnout. Okay? So according kay Carol Gilligan, yung nagre-reflect daw to ng, so ito na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi siya individual survival kasi wala naman sinabi dito nagso-survival or need niya ng basic needs. Wala naman. Goodness as sacrifice is hindi naman kasi yun yung nasa previous, diba, number 22. Wala naman siya ditong sinabing sinasacrifice niya yung kaligayahan niya para sa ibang tao. Law and order, self-actualization, eto nasa law and order, nasa moral development, self-actualization, nasa hierarchy of needs. So, X na yung dalawang yan. So, morality of non-violence kasi so nasa even though pinaprovide niya yung lahat-lahat para doon sa client niya, nagsiset pa rin siya ng boundaries para sa sarili niya at inaalagaan niya pa rin yung sarili niya. Okay, so yun yung number 23. Dito tayo, so which of the following statement is true daw regarding kay Kohlberg and Gilligan's theory of moral development. So dalawa ang minimin niya dito ha, kasi eto, sinahanap natin yung positive sa kay Kohlberg at kay Gilligan. So, ang tamang sagot is si letter C. So, bakit si letter C ang tamang sagot? Letter A is, yung both theories daw is ini-emphasize niya na yung punishment is the highest form of morality. Yung punishment, kapag pinapunishmentan ka, yun yung pinaka-highest form of morality? Hindi, mali. Kasi sinasabi dito, ano yung difference nila ng dalawang yan? Ano yung totoo sa dalawang yan? And eto, sinabi dito pa lang sa unahan, both. Mali na siya. Dito naman, malito kasi sabi niya si Kohlberg daw is ini-emphasize niya yung relationship, while si Gilligan is ini-emphasize niya yung reward at punishment. Baliktad. Okay? Kasi si Kohlberg is siya yung sa reward at punishment. Si Gilligan, siya ang nasa relationship. So dito sa letter B, binaliktad siya, so mali siya. Dito naman sa letter D is, yung dalawang theory daw is nire-reject niya yung importance ng empathy sa decision making. So maling-mali na. Okay, kasi hindi naman nire-reject ng dalawang theory yung importance ng empathy. Which in fact, yun pa nga yung pinaglalaban ni Kohlberg sa post-conventional at yun din yung pinaglalaban ni Gilligan sa level 3. Okay? So si letter E, hindi din siya ang sagot kasi sabi dito, si Gilligan is naniniwala siya na yung moral development is nag-occur through reinforcement. Mali, kasi si Kohlberg dapat yan, hindi si Gilligan. Okay? So, tamang sagot is eto, letter C, kasi si Kohlberg daw is focus niya is yung sa justice and rights, and whereas si Gilligan naman is, sa kanya is yung care, empathy, at relationship. Okay? So, I hope na-understand nyo yung yan. So, dito naman tayo sa number 25. Yung social worker daw is ina-assist niya yung client na bago pa lang nawalan ng asawa. So, during nagka-counseling sila, yung worker is in-encourage siya yung client na mag-reflect sa meaning ng pagkawala ng isang tao, ma-identify or malaman natin yung mga personal values niya at ma-discover yung bagong purpose niya while nare-respect daw yung client's freedom at saka makagawa siya ng sariling desisyon ng client. Okay? Anong theory daw ang nagpo-provide ng best framework for this intervention? So ano nga ba? Letter E. Bakit? Letter E. Letter C. So bakit hindi siya behavioral theory? Kasi hindi naman behavior ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Ang ano natin dito is meaning of loss. Ina-identify natin yung personal values at dinidiscover natin yung
new purpose. Dito pa lang laws, values, and purpose, meron na tayong idea. Hindi siya cognitive theory kasi cognitive theory is talking about mental. Okay? Hindi siya yung hindi siya yung sagot. Moral development naman hindi kasi by stages yan, walang sinabing by stages. Sabi dito is makadiscover siya agad-agad. Hindi siya humanistic theory kasi even though pinaglalaban ng humanistic is tao, hindi. Existential dahil sa word na laws, values, and purpose. Kasi yun yung pinaglalaban ng existential theory na habang may buhay may pag-asa. Okay? So dito naman tayo sa number 26. Existential, over. Number 26 naman, anong answer mo na? Ito. Number 26, yung social worker daw is ini-explain niya that an individual or yung individual is individual's identity cannot be separated or hindi daw ma-separate yung identity ng isang tao from other person or other people kasi every person daw is nabubuhay sila in a relationship with others. So, basically, no man is an island. Okay? To which Filipino indigenous concept best reflect this belief? Loob, inner, self. Hindi siya. Okay? Pakikisama, yan yung conformity. Hindi rin. Hindi talaga yan. Kasi core values yan. Hiya, shame, or sense of propriety, hindi rin. Kasi core values din yan. Bayanihan, also core values. So saan dito? Pipilian lang naman natin is etong dalawa, diba? Kasi sila yung pinag-compare natin nung last. So ang tamang sagot si kapwa kasi siya yung shared identity. Yun yung clue nyo ha. Pag lumabas sa board exam, may nakita kayong shared identity, automatic si kapwa na yan. Relationship natin sa ibang tao, pakikipagkapwa natin, kapwa. So, dito tayo, number 27, during community immersion daw, yung social worker is treats community member or tinatrato niya yung mga community member as active partner sa pag-identify ng kanilang mga pangangailangan at pag-develop ng mga solution instead of simply providing services. So, anong application ang best na nade-demonstrate sa kapwa? Okay, so positive ang hinahanap natin dito kasi yung social worker daw is parang tinitingnan niya yung mga member as her partner or his partner rather than just providing them a service. So, hindi sagot si letter A kasi sinabi dito is pinopromote niya yung competition among community member, negative. Kasi wala naman sinabing nagpo-promote siya ng competition. Letter B is piniview niya yung client as passive recipients of services. Pag kasi sinabi natin passive recipients is yan yung receive sila ng receive, bigay ka ng bigay, para siyang dole out, then walang nangyayari. Like, binibigyan mo lang, then after mo mabigyan, wala na, tapos na. End of the world. Yun. So yun, mali si letter B. Letter D naman, prioritizing professional authority or pinaprioritize ng social work yung professional authority niya over community participation, which is very mali. Kasi even though you are a licensed social worker, kahit gaano ka pa, ikaw pa yung director ng DSWD, wala kang karapatan na mag-decide sa kung ano yung makakabuti sa client, kahit ikaw pa si presidente. Okay? Community participation, kasi kahit naman ikaw pa lahat-lahat, kung hindi pa rin mag-agree or hindi applicable or hindi tatanggapin ng community lahat ng decision mo, wala kang magagawa. Okay? Kasi, just like you, may karapatan kang mag-participate or not, pati ang community meron din. So, letter A, limiting client involvement to consultation only. Sa word na only, maling-mali na siya, and sinabi pa dito, ililimit mo yung, bahala na, hindi sila sumali. Parang ganun. Or kahit na hindi yan sila makonsult, okay lang, gawin na natin to. So, mali siya. Okay? So, pinaka-positive lang dito is itong ini-empower daw natin yung mga family at ini-encourage natin silang mag-participate sa decision making. Number 28, which of the following situation best represent hindi ibang tao? Hindi ibang tao is ito yung one of us. Mas better English nyo. Kasi ako for me, minsan may mga words na mas may intindihan ko kapag na-English ko siya compare sa Tagalog. Kasi sobra. Kasi sobrang lalim ng Tagalog minsan. So, dito tayo, ano muna sagot?
Letter C. So bakit hindi si letter A ang sagot? Hindi si letter A ang sagot kasi sabi dito, yung social worker daw, ini-interview niya yung bagong na-refer na client for the first time. For the first time. Oh, hindi ibang tao. Hindi, di ba? Kasi ibang tao to. Kasi, bago. Sa word na newly, at saka yung first time, bagong ibang tao yan. Dito letter B, yung student daw is binati niya yung government employee while applying for a scholarship. Stranger, ibang tao. Hindi naman sila close. Basta ibang tao, hindi kayo close. Basta hindi ibang tao or one of us, close kayo. Hindi kasi ito is yung commuter politely ask a stranger for direction. Ito daw yung nagko-commute niya, ma'am, asan dito yung APMC or asan dito ang MSU? So, saan po ba pwedeng madaanan dito ang Bonifacio, ang Cebu? So, parang gano'n. So, stranger pa lang, ibang tao. Okay? So, dito tayo, hindi din letter E kasi yung customer is nag-speak siya respectfully sa cashier. So, close ba sila ng cashier? Hindi. Pero, mabuti yung ugali ng customer. So, nakikipag-usap siya. Ibang tao pa rin yan kasi hindi sila close. Okay? So, ang sagot is si letter C kasi yung babae daw is nag-seek siya ng advice sa trusted childhood friend niya during personal crisis. So, close sila. Kasi childhood friend niya. Matagal na silang magkakilala. So, hindi ibang tao. Basically, alam nyo na yan. Pag lumabas yan sa board exam, yun na yung tandaan nyo. Hindi ibang tao, one of us. Ibang tao, hindi kayo close. So, dito naman tayo sa number 29. Answer sa number 29 is yung loob. Bakit loob? Yung social worker daw is ini-encourage niya yung client na mag-reflect sa personal values niya, ma-strengthen yung emotional maturity, at saka gumawa ng responsible life decision. So, anong indigenous concept ba daw ang nag-guide sa intervention na to? Kapwa, shared identity, wala naman sinabi ditong shared identity. Kasi ang pinaglalaban natin dito ngayon is yung personal values at saka yung mga emotional maturity, basta more like sa inner. Okay? Personal values mo, inner yan. Sa looban mo. Emotional maturity, sa inner mo din. Life decisions, responsible inner din. So, bayanihan, core values, pakikisama, core values, paggalang, core values. So, asan tayo dito? Inner, self. Okay? Paulit-ulit yan. Loob is inner self. So, since we are talking about personal values, emotional maturity, and responsible life decisions, then loob is the correct answer. So, dito naman tayo. Which of the following is not considered a positive expression of loob according to your notes? So, dito, hinahanap natin is etong negative. Okay? So, saan ba dito ang negative? Kusang loob. Ito yung parang voluntary. Voluntary willingness. Diba? Positive. Pangit ang sulat ko. Kabutihang loob, kindness. Lakas ng loob, courage. Positive. Kagandahang loob, ano yung kagandahang loob? Kindness ba? Kabutihang loob? Basta mabuti kang tao, positive yan. Kagandahang loob, maganda yung loob mo. Pretty ka. Yun, basta kindness rin yan. Basta meron yan sa PPT, nakalimutan ko lang yung yung English nila. Basta same lang yan. Ang negative lang dito is etong baloktot na loob. Okay? Yan lang yung X. So, since yan lang ang negative, siya ang sagot. Kasi nandito, baloktot na loob refers to dishonest, andito pala, at saka distorted intention ng negative expression natin sa loob. Okay? Number 31 is yung hiya. Yung client daw is sinabi niya sa social worker na ayokong humingi ng financial assistance kasi nahihiya ako na may mga kapitbahay akong mas nalaman nila at imarites nila ako sa buong barangay.
So, anong Filipino values ba daw yung pinaka naka-influence sa behavior ng client natin? Pakikisama, wala naman sinabing, hindi ako hihingi ng financial assistance kasi sabi ng mga kasama ko hindi kami hihingi. Walang sinabing ganun. Bayanihan, alam masalong hindi siyang sagot, no? Paggalang, hindi rin. Like, hindi ako hingi ng financial assistance kasi ginagalang ko yung mga kapitbahay ko. Ano? Bahala na, wala naman siyang dimension na ganun. So, sabi dito, nahihiya siya. Ashamed, meaning hiya. Pero sabi ko nga sa inyo, yung hiya is sense of propriety in psikolohiyang Filipino. Propriety. Kasi iba ang hiya in Philippine Dictionary at yung hiya in Social Work Dictionary. So, sige lang. Kung ano, alam ko maintindihan nyo yan kasi may discussion naman ako dyan. Utang na loob, yung social worker daw is na-notice niya that yung client is palagi niyang sinusunod yung abusive niya na employer, yung boss niya na abusive kasi yung employer or yung boss is previously paid for the client's hospitalization. Kumbaga, okay lang sa kanya na ginaganan siya ng boss niya or ina-abuse siya ng boss niya kasi siya, yung boss niya yung nagbayad nung na-hospital yung kliyente. So parang thankful siya na buhay pa siya ngayon. So anong Filipino value daw ang nakaka-explain sa behavior ng client? Pakikipagkapwa? Hindi. Hindi. Maling-mali talaga. Shared identity? Hindi siya yung sagot. Walang utang na loob. Paggalang? Hindi naman. Hindi yun paggalang. Kasi if we are talking about respect, kasi employer siya, boss siya, dapat wala na siyang hinihinging kapalit at dapat hindi siya abusive. Okay? So, hindi siya paggalang. Bayanihan, lahat tayo tumulong sa kanya kasi na-hospital siya. Lang ganon. Kusang loob, wala. Hindi siya kusang loob kasi ina-abuse siya eh. Tuti sana kung wala yung word na abuse. Kasi kung wala yung word na abuse, baka ma-understand ko pa na kusang loob niyang sinusunod yung boss niya. Kaso, dahil sa word na abusive, meaning, may utang na loob. So, parang binablockmail siya na pag hindi mo to ginawa, pag hindi mo ko sinunod, wala kang utang na loob kasi wala ka, mamamatay ka kundi dahil sa akin. Kasamang tao. Sana hindi tayo maka-encounter sa buhay natin ng mga ganyang tao. Napaka-toxic. So, dito tayo sa number 33. Sa number 33 naman, sa anong statement daw ang best na nakaka-reflect sa modern interpretation ng bahala na presented in your notes. Miniminya dito sa psikolohiyang Pilipino or Filipino psychology. So, since bahala na is hindi yan yung fatalism, di ba in dictionary, yan yung sinasabi nating fatalism, and yung sa psikolohiyang Pilipino, ang bahala na is yung maganda yung meaning niya. So dito tayo sa letter A. Hindi sagot si letter A kasi sabi, accepting problems without making an effort. Yun yung sinasabi nating fatalism. Yung sinasabi na, ay, bahala na. Kahit anong mangyari, tapos wala kang ginagawa, ay, bahala nang pumasa sa board exam. Bahala na, if hindi ako pumasa. Tapos gano'n na, magtatap ako, tapos di ka nagsastudy. Patayin kita, sakaling kita dyan. Walang magtatap na hindi nagsastudy. Dapat na kung gina-aim nyo na gusto nyong mag-top, gusto nyong pumasa, mag-double effort kayo kasi malapit na ang board exam. Hindi tumatalab ang pagiging bahala na mentality. Okay? So dito tayo sa letter B, depending entirely on luck. So sabi mo, swerte ako. Sabi ni Umi ko na makakapasa ako kay matalino daw ako. Tapos na maswerte akong bata kay I'm a miracle baby. Good luck sa pagka-miracle. Walang ganyan. Walang pumapasa ng miracle. Ay, meron siguro, pero hindi na lahat. So, dapat mag-study ka pa rin. So, dito tayo. Hindi sa letter D kasi sinabi niyang avoiding responsibility for one's decision. So, sinasabi mo sa kaibigan na, bahala ka. Ngayon gusto mo. Like, bahala na tayo. Like, wala na akong pake kung ano yung mangyari. Yun. And then, letter E is waiting for others to solve one's problem. Ito yung sinasabi, bahala na si Batman. Parang masasolve ni Batman ang lahat. Hindi naman totoo si Batman. So, dito tayo sa letter C. Ito lang yung pinaka-positive. Okay? Positive na meaning ni bahala na in psikolohiyang Filipino or the Filipino psychology. Demonstrating courage or sinasabi niya yung
Dine-demonstrate na daw yung lakas o yung determination ng client kahit na hindi talaga natin alam yung nangyayari. Ito yung sinasabi natin na bahala na kahit ano yung maging result ng board exam, at least nag-effort ako, at least I did my best, at least nag-review ako, ginawa ko lahat. So, bahala na kung ano yung maging result. Yun yung isang positive ng bahala na. Parang courage siya or determination na gawin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo even though hindi mo sure kung ano yung magiging result. Dito naman tayo sa number 34. Bayanihan. Alam ito yung natawag natin bayanihan. Yung community member daw voluntarily na nirepair yung public elementary school na na-damage ng typhoon kahit na wala silang hinihintay na kapalit or bayad. Volunteer. Nag-volunteer talaga silang ayusin. So, anong Filipino values daw ang nasabi? Paggalang hindi, kasi paggalang is respect. Pakikisama hindi, kasi hindi naman sila nakikisama lang. Voluntarily sila na nagtumulong. Hiya, wala naman sinabing nahiya sila. Loob, hindi din. Inner self, wala. So, bayanihan talaga. Lahat sila gumawa voluntarily para maayos yung school kasi alam nilang para sa kanila naman din at para yun sa mga anak nila. So, dito tayo sa number 35. During a case conference daw, yung social worker na-realize niyan that yung strong client desire to maintain harmony with relatives prevent the client from reporting domestic violence. So, eto, since nagkaroon daw ng case conference, yung social worker na-realize niya na kapag daw mas gugustuhin ng client na sundin yung mga relatives niya is na yun nakaka-prevent yun sa pagre-report ng domestic violence. Kumaga sinasabi niya na baka ano ba yung mangyari or ganito ganyan, madungisan yung pangalan ng aking asawa, hindi na lang ako magre-report. Kahit inaabuso niya ako, kahit na emotionally niya ako sinasabihan ng ganito ganyan or hindi na talaga kami compatible, hindi na peaceful, binubugbog niya ako, ayokong sabihin yun kay baka iba yung isipin ng tao or ako pa yung mapasama, ganon. So, anong Filipino value ba daw ang greatest na nakaka-challenge sa ganitong situation? Ang tamang sagot is etong pakikisama. Bakit siya pakikisama? Ay, bakit siya hindi pakikipagkapwa? Pakikipagkapwa, shared identity, hindi. Bayanihan, hindi rin. Wala naman sinabing nagbayanihan ng mga relatives. Paggalang, respect should be earned. Hindi siya respect. Kasi when it comes to reporting domestic violence, kahit na gaano mo pa nire-respeto yung ibang tao, more likely dapat mas malaki pa rin yung respeto mo sa sarili mo. Kusang loob, hindi rin. Hindi siya kusang loob. Kasi hindi naman niya gusto na lang siya, parang napilitan siya na wag magsalita dahil sa relatives. So, etong pakikisama, eto lang yung negative connotation kasi nakikisama na lang siya sa mga relatives niya. So, wag kang magsumbong kasi marami silang naitulong sa iyo, ganito ganyan. Tapos hindi, binubugbog ka lang naman yan, mabubuhay ka pa rin, makakain ka pa rin. Walang kwenta talaga yung mga taong ganun mag-advise. So, dito tayo sa number 36, na answer is ibang tao. Ibang tao naman, yung newly hired social worker daw is in-address yung barangay official with courtesy, na in-observe niya yung proper etiquette, basta maayos, and also maintain niya din yung professional boundaries niya because they are not yet personally acquainted. Kung hindi pa naman talaga sila close. According sa concept ng kapwa, these official are classified as official, ang sinasabi natin dito. Hindi ibang tao, one of us. Close ba sila ng official? Hindi naman, diba? Kapamilya, ito is one of us. Diba? Kasama sa loob, one of us. Bayanihan, one of us. Kasi kapag nakikipagbayanihan ka sa community mo, meaning close na kayo. Ang hindi lang dito, close, is etong ibang tao. Kasi ibang tao ang barangay official. Kaya pag pumupunta ka sa barangay, magka-courtesy call ka na pupunta kami dito kasi mag-i-intern kami, ganito yung gagawin namin, ganito. Tapos very behave ka pa. Like, for example, pumunta ka sa bahay ng friend mo and kapag hindi pa kayo masyadong close, tapos sinabi ng mama niya, may pagkain dito, tapos ikaw yung mata mo na nasa gilid na parang wala kang nakikita. Like, may food. Tapos sabi mo, gutom ka ba? Hindi ako gutom. Tapos napatay ka gutom.
So, yun yung ibang tao. Okay? Pag hindi pa kayo close. Pag close na kayo, hindi ibang tao. Dito naman tayo sa number 37. Which of the following interventions daw is pinaka-consistent sa concept ng loob or inner self sa social work practice? So letter A, hindi siya ang sagot kasi pag-provide ng monetary assistance without involving the client in decision making. So ito daw is yung pinoprovide, nagbibigay ka ng pera sa client mo. Sabi mo lang, ayan yung pera, tapos hindi mo siya in-inform. And then, letter C is encouraging client na to compete with one another para ma-increase yung motivation. Sabi mo, sige, makipag-competensya ka sa isang kaibigan mo para mas ma-motivate ka. Bad ka na social worker. Hindi pa din ganun. Hindi pag-aawayan mo sila para lang So, eto din, focusing only on the changing client observable behavior. Mali, dahil sa word na only. Letter E, limiting intervention para to solving the client's immediate financial problem. Hindi naman. Hindi lang yan yung inaano natin. Hindi natin focus ang financial problem. Okay? Mas marami pa tayong intervention na kailangan i-focus. Huwag nating i-limit doon lang. So dito is, in-help daw natin yung client na ma-build or yung resiliency niya, ability to bounce back, maka-reflect siya sa mga values niya at makagawa siya ng mga responsible decisions. Dito naman tayo sa number 38. So anong statement daw ang best na nakaka-describe sa primary goal ng Psikolohiyang Pilipino? Psikolohiyang Filipino, in English Filipino, psychology. Okay, huwag niyong kakalimutan yan para hindi kayo malito. Eto, letter A, hindi siya ang sagot kasi sabi niya, para daw ma-explain natin yung mga ugali ng Pilipino using Western physiological, psychological theories. Hindi. Kasi nga kaya nga Filipino, kasi hindi Western. Okay, eke siya. Letter C is to replace all foreign theories with indigenous practice. Hindi naman yun ang goal ng psikolohiyang Pilipino. Hindi naman sinabi ng Filipino psychology na papalitan natin ang mga foreign theories kasi hindi na sila applicable sa Pilipinas. Di ba hindi naman ganun yung goal niya? Ang goal niya lang is yung sa Philippines, kailangan meron din tayong sariling psychology. Yun lang. Pero applicable pa din naman sa atin yung ibang theories na meron ng ibang bansa. Okay? So dito naman, letter D, hindi siya ang sagot kasi to focus only dahil sa word na only sa personality traits ng mga Filipino. Hindi. Mali yun. Letter E, to study behavior without or pag-aralan daw natin yung isang behavior without considering culture. Maling-mali. Kasi kapag inaaral natin yung isang behavior, dapat kasali yung mga culture, mga laws, mga practices ng lahat. Okay? So, ang tamang sagot lang dito is para daw ma-understand natin yung pag-iisip ng mga Filipino at yung ugali ng mga Filipino at yung relationship nila sa Filipino perspective. So, dito naman tayo sa number 39. Sa number 39 naman po is pakikisama. So, which Filipino value daw may positively promote teamwork but may also discourage individual from reporting abuse and wrongdoing when taken to an extreme. So, eto paggalang respect, hindi. Positive yan. Eto kasi, sinabi dito, nagpo-promote daw ng teamwork pero nagdi-discourage din sa isang tao na mag-report. Respect, hindi. Mali. Hiya, hindi rin. Shame. Bayanihan, positive yan. So, mali. Bahala na, hindi rin. Okay? Fatalism or anything else, hindi. Or courage. Pakikisama. Yan yung nakikisama ka na lang sa ibang tao. So, sa isang tao, so hindi ka na magre-report para kayo na or para hindi na magulo-gulo yung family nyo. Okay, yun yung pakikisama. Nakikisama ka na lang for the sake of the family, for the sake of the relative, for the sake of your mental health, parang ganun. And dito naman tayo sa number 40 is yung tinatawag nating kapwa. So yung social worker daw is planning
nagpa-planning siya ng community development program. So, sinigurado niya daw na yung mga resident is actively nagpa-participate sa pag-identify ng mga problema, pagpaplano ng mga activities, at pag-evaluate ng project outcomes kasi naniniwala siya na yung lasting change is nag-occur or nangyayari yan through shared responsibility at mutual respect natin sa isa't isa. So, anong Filipino indigenous concept daw ang pinaka-best na nakaka-support sa So, hinahanap natin is positive. Hiya, no. Shame, wala namang sinabi ditong shame. Bahala na, wala din. Paggalang, hindi. And then, utang na loob, hindi. Kasi ang hinahanap dito is concept. So, dalawa lang naman ang concept natin, di ba? Yung kapwa at yung loob. So, since walang loob dito, kapwa ang sagot dahil sa word na mutual respect and also responsibility natin sa is ibang tao. So, dito naman tayo sa number 41. Sa number 41 naman is hiya and pakikisama. So, yung social worker daw napansin niya na yung client is nagre-refuse siya na mag-disclose ng violence, domestic violence kasi natatakot siya na magbigay yon ng kahihiyan sa pamilya niya at masira yung pagiging harmony ng family nila or pagiging maayos ng family nila. So, anong combination ng Filipino values ang best na makakapag-explain ito? Bayanihan, X na yan at paggalang, wala namang sinabing ganun. Bahala na at loob, maling-mali kasi dito sila pwedeng pagsamahin kasi etong loob is concept, etong bahala na is values. The 30 is pakikipagkapwa and bayanihan, hindi rin. Okay, kasi eto same lang din, concept, ang kapwa, eto is value. Value ba? Oo. And then, etong utang na loob at paggalang, mas mali. Okay, wala naman sinabi dito ang utang na loob. Ang gusto niya lang is ayaw niyang mapahiya at ayaw niyang masira yung pagiging okay ng family nila or pagiging peaceful ng family nila, kunyari, on the outside. Kasi na-abuse naman siya, so hindi talaga peaceful din. So, yun yung sagot. Number 42 is yung letter B. Which of the following intervention daw ang pinaka-best na makaka-reflect sa kapwa at sa psikolohiyang Pilipino? Hindi sagot si letter A kasi sinabi na nire-require daw natin yung client na mag-follow ng intervention designed solely from Western models. Wala naman, di ba? Hindi. Kasi dapat meron pa rin tayong Filipino psychology. Okay? So, hindi lang tayo nagre-rely on the Western models. We also have our own psychology. So, dito naman, hindi si letter C ang sagot dahil din sa word na only kasi sinabi niya magpo-focus lang daw tayo sa pagpababago ng ugali ng isang tao kahit na ano pa yung family influence niya. Mali. Now, letter D, pinaprioritize daw natin yung professional opinion natin compare sa community participation. Maling-mali. Okay? Discouraging family involvement para makapromote ng independent. So, sinasabi mo na daw na, ay, bahala na yung pamilya na yan kahit hindi na sila ma-involve para makapromote ka ng pag-independence mo na yan. So, maling-mali din. Okay? So, ang tamang sagot talaga is dinidevelop daw natin yung mga interventions para ma-recognize natin yung Filipino culture while ini-involve natin yung client as our active partner. So, dito naman tayo sa letter. Number 43, ang tamang sagot is loob. Paulit-ulit lang to. Yung social worker is in-encourage niya yung client na magka-develop ng integrity, compassion, at emotional maturity at makapag-decide ng maayos before niya in-address yung family conflict. So, anong concept daw ang most directly being strengthened? So, ang sinestrengthen talaga niya dyan is yung inner self niya kasi nga integrity is and compassion, yung emotional maturity at decision making, lahat yan nasa loob-looban natin, di ba? Hindi yan pakikipagkapwa, hindi bayanihan, hindi hiya, at mas lalong hindi rin pakikisama. So, loob yan siya. Dito naman tayo sa number 44. Number 44, letter D ang sagot. Bakit? Kasi, anong statement daw ang least consistent? Kapag nakita niyo ang least consistent, meaning negative plus positive equals negative. Okay? So, negative yung hinahanap natin dyan. So, ano daw ang least consistent na principle ng kapwa? So, letter A, mali siya kasi yung client daw should be treated with dignity and empathy. Positive yan, di ba? Tama naman.
Eto, hindi siya ang sagot kasi sinabi yung community participation daw should be encouraged or dapat daw ma-encourage sila na mag-participate kapag gumagawa ng intervention planning. Positive yan. Di din si letter C kasi sinabi na yung client daw are partners in the helping process. Positive yan. Okay? Ito naman, hindi siya ang sagot kasi sinabing yung shared responsibility daw natin is nagpo-promote ng social transformation. Tama, which is positive. So saan lang ang negative dito? Negative dito is etong letter D. Yung social worker daw should decide what is the best without consulting the client. So magde-decide ka without consulting the client. Like, ma'am, ginawa ko tong intervention na to, okay na to. So wala ka nang magagawa, hindi na natin to pwedeng baguhin kasi perfect na to. So eto na, gagawin na natin ang intervention. Tapos hindi mo siya i-consult, hindi mo siya tinanong. So very mali siya. Okay? So, di ba sabi ko nga sa inyo, siguro kung may hindi pa naka-attend dito, basta positive plus negative equals negative. Then, positive plus positive equals positive. Okay? So, negative plus negative equals positive pa rin. So, kailangan tandaan nyo yan para pag nakikita nyo yung mga ganyan, least consistent, ganyan, hindi kayo malito. Number 45 naman is yung bayanihan, paulit-ulit. Yung bayanihan, yung social worker daw is na-assign siya para mag-organize ng disaster response program. So instead na nag-distribute sila ng assistant na sila-sila lang, binobilize niya or pinatulong niya yung mga residente na ma-identify yung mga vulnerable families, yung naapektuhan talaga ng malubha. Inorganize niya sila para magkaroon sila ng relief operation at ma-rebuild or maayos yung mga bahay nila na nasira ng tulong-tulong. Dito pa lang sa word na tulong-tulong, automatic bayanihan na yan. So anong Filipino values ang most evident? Positive plus positive equals positive. Okay? So, hiya, wala naman siya sinabing hiya doon. Negative. Paggalang, wala din. Kasi sabi nga, together. Utang na loob, wala ding na-mention doon. Bahala na, wala din. So, ito ang tamang sagot. Bayanihan. Dito naman tayo sa number 46, Psikolohiyang Pilipino. So, sa Psikolohiyang Pilipino naman, yung social worker daw nag-conduct siya ng psychosocial assessment by first understanding or yung pag-understand natin sa client's family relationship, yung mga pinaniniwalaan nila sa culture nila, at yung community practices nila before recommending intervention, before tayong mag-recommend ng intervention. So, yung approach na daw to is most consistent, positive plus positive equals positive, sa principle ng Psikolohiyang Pilipino. Hindi behavioral theory kasi theory yan. Okay? Hindi rin operant conditioning kasi kasali yan sa behavioral theory, moral development, existential, maling-mali. Lahat yan theory. Ito lang yung Psikolohiyang Pilipino or yung Filipino psychology. Principle. Dito paggalang, anong Filipino value daw may become a barrier or yung hindrance or yung gap sa client empowerment kapag when it prevents, kapag na-prevent niya daw yung client from questioning yung unfair decision made by the authority figure. So dito naman, itong bayanihan mali, bahala na mali, pakikipagkapwa mali, kusang loob, itong paggalang. Kasi 'di ba, ginagalang kasi natin yung may mga authority figure, okay? So kahit na parang mali naman talaga yung decision nila. So since nga parang naniniwala tayo na ay ano yan siya, mayor yan siya, ay social worker yan siya. So wag na natin siyang i-question kasi baka tama lahat ng sinasabi niya, which is very mali. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali, walang taong perfect, okay? Even ako nagkakamali din ako, inaamin ko yun kapag alam kong mali ako. So, dapat kayo din, huwag kayong matatakot na magtanong sa mga authority figure na baka sabihin nyo na hindi ko siya tatanungin kasi baka mapahiya ako. Hindi. Okay lang na mapahiya ka. It's okay. Hindi ka naman matatanggalan ng life kung mapapahiya ka. At least nagtanong ka, okay? So, yun din yung gawin nyo sa board exam. Huwag lang kayo magtanong sa katabi nyo kaya baka mapaalis kayo sa classroom. At magisi ang inyong mga karata. So, dito tayo sa number 48, letter C. Which of the following institution ang best na nagde-demonstrate ng pakikipagkapwa rather than bayanihan? So, comparison to ha. So, kino-compare natin yung pakikipagkapwa
sa bayanihan. So, di sagot si letter A kasi sabi dito, yung resident daw is nag-work sila together para ma-repair yung flood after the baha. So, mali. Kasi ang sinabi, pakikipagkapwa. Volunteer, distribute relief goods after typhoon, mali rin. Kasi bayanihan pa rin yan. Etong letter D, community member organized cleanup drive, bayanihan pa rin yan. Families work together to construct temporary shelter, bayanihan pa rin. Etong pakikipagkapwa kasi yung social worker daw is nag-build siya ng trusting relationship by or sa pagtitreat ng sa client ng empathy, at dignity at shared humanity. Yun yung pakikipagkapwa. Okay? Shared identity. So, dito naman tayo sa number 49, last two. Huwag kayong bibitaw. Which statement daw ang pinaka-best na nagsasummarize ng contribution ng Filipino indigenous concept sa social work practice? Okay? So, dito mali si letter A kasi sabi niya, they replace all Western theories. Absolute again. Used in social work. Mali na. Dahil sa word na all at hindi din naman natin planong palitan lahat ng Western theories. Letter B, mali siya kasi they are useful only in rural communities, which is maling-mali. Kasi sinasabi mo kapag city, hindi na applicable ang Filipino psychology, so mali siya. Letter D, in-encourage natin yung social worker na i-prioritize yung culture over professional ethics. Like, kung ano yung pinaniniwalaan ko, yun na yun. So, kahit professional ka, wala kong paki sa'yo. At least yung culture ko ang pinapairal ko, yun ba? Diba mali siya? Kasi ang hinahanap natin is positive. E naman is dinidiscourage natin yung pag-use ng evidence-based intervention. Bakit mo dinidiscourage? Gusto mo ba ang gamitin natin is yung walang research na nagawa or walang kamuwang-muwang, yun na lang yung gawin natin? So, di ba mali? So, ito lang talaga yung tamang sagot. Tinutulungan yung mga social workers na makaprovide ng culturally responsive at empowering intervention while nare-respeto din natin yung identity natin as a Filipino. So, last but not the least, kasi pagod na ang babae na to, kapwa versus loob. I think naulit to. Yung social worker nag-assign siya ng... Naulit to. Oo, naulit to. So, yun. Kapwa in loob, yun. Kasi dalawa silang concept. So, I think yun lang for today. Okay ba? May